Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Inaamin ko sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahong iyon, sinasabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel, at magiging bayan ko sila. Sinasabi pa ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghanap ng kapahingahan, napakita ako sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Muli kitang itatayo, marilag na Israel. Hahawakan mo uli ang iyong mga pandereta at masaya kang makikisayaw. Muli kang magtatanim ng ubas sa mga burol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa sa ibubunga niyon. Pagkat darating ang araw na hihiyaw ang mga bantay mula sa kaburulan ng Ephraim, halikayo, umakyat tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, umayit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, itigib ng kaligayahan dahil sa magpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop.
Sumainyo ang Panginoon. at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok-may di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya ay nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya na Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon din ay gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mayroon po tayong isang magandang kasabihan mula kay Padre Pio. At ang sabi niya, Pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayer. Manalangin, magtiwala, at huwag mabahala. Napakadaling sabihin, ngunit napakahirap isabuhay, lalo na kapag tila tahimik ang Diyos. Marahil marami sa atin ang may mga ganitong karanasan. May matagal nang ipinagdarasal, ngunit tila wala pa ring sagot. May isang magulang na gabi-gabing umiiyak para sa anak na maaring nalululong sa bisyo. May mag-asawang tila unti-unting nawawala ang pagmamahalan. May taong matagal nang may karamdaman at for sure nagtatanong, Panginoon, hanggang kailan? At marahil ang pinakamahirap na karanasan ay hindi ang paghihirap mismo, kundi ang pakiramdam na tila hindi sumasagot ang Diyos. Yan ang karanasan ng babaeng Kananeya. Lumapit siya kay Jesus na ang puso ay sugatan bilang isang ina. Ang kanyang panalangin ay napakasimple, ngunit puno ng pananampalataya. Ano bang sabi niya? Maawa po kayo sa akin, Panginoon, anak ni David. Ang anak kong babae ay labis na pinahihirapan ng demonyo. Mapapansin ninyo ang sinabi niya. Hindi sinabi ng babae, maawa ka sa anak ko.
Anong sabi ng babae? Maawa ka sa akin. Sapagkat ang tunay na pagmamahal ng isang ina ay ganito. Kapag umiiyak ang anak, ang ina rin ay umiiyak. Kapag nasasaktan ang isang anak, natural din lamang na masasaktan ang ina. Kapag sugatan ang anak, ang puso ng ina ang unang dumudugo. Ganito rin ang puso ng Diyos sa atin. Kaya pagkatapos ng kanyang pagsusumamo, sinabi ng Ebanghelyo. Ngunit hindi siya sinagot ni Jesus kahit isang salita. Para bagang sinasabi po sa atin, ang katahimikan ng Diyos ay hindi kawalan ng pagmamahal. Maraming Kristiyano ang nawawalan ng pag-asa dahil dito. Kapag hindi agad gumagaling ang may sakit, kapag hindi natutupad ang ating mga plano, kapag hindi nasagot ang ating mga nobena, iniisip natin na baka kinalimutan tayo ng Diyos. Ngunit lagi po nating tandaan, ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugang wala siyang ginagawa. Laging pakatandaan, habang tahimik ang Diyos, kumikilos ang Diyos sa kaibuturan ng ating puso. Hindi lamang niya nais baguhin ang ating sitwasyon, mas nais niyang baguhin ang ating pagkatao. Ano bang sabi ni St. John of the Cross? The darkest hour of the night is often the closest to dawn. Sa pinakamadilim na bahagi o sandali ng ating buhay, maaaring pinakamalapit na pala ang Diyos. Kaya nga, nang sabihin ni Jesus, hindi ako sinugo kundi sa mga nawawalang tupa ng Israel. At pagkatapos, hindi mabuting kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis sa mga aso. Marami ang nagtatanong, bakit tila napakahigpit ni Jesus? Hindi ito kawalan ng awa. Hindi rin ito diskriminasyon. Si Jesus ay nakikipag-usap ayon sa pananaw ng mga Hudyo noong panahong iyon upang ihayag ang isang mas dakilang katotohanan. Sa huli, makikita ng lahat na ang awa ng Diyos ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng tao. Ito ang simula ng pagbubukas ng pintuan ng kaligtasan sa buong sangkatauhan. Walang lahi, walang estado sa buhay, walang may monopolyo sa awa ng Diyos. Ito ang mensahe ng simbahan hanggang ngayon. Lahat ay inaanyayahan sa hapag ng Panginoon. Ang sagot ng babae ay isa sa pinakamagandang sagot sa buong Ebanghelyo. Ano bang sabi ng babae? Oo nga po, Panginoon, ngunit kahit ang mga aso ay kumakain ng mga mumong nalalaglag mula sa hapag ng kanilang amo. Hindi nakipagtalo ang babae. Hindi nagtampo, hindi siya umalis. Hindi rin niya sinabi, hindi na ako papasok sa templo. Sa halip, lalong nagpapakumbaba ang babaeng ito. At dito natin matutunan ang isang mahalagang aral. Ang Diyos ay hindi nahihirapang punuin ang pusong mapagkumbaba. Ngunit nahihirapan siyang punuin ang pusong punong-puno ng yabang. Kaya nga, napakaganda ang ipinakita ng babaeng ito sapagkat sa halip na siya ay tumilikod, bagkus ipinakita ng babae ang kanyang kababaan ng kalooban. And so,
Ano bang sabi ni Saint Francis of Assisi? What we are before God, that we are and nothing more. Sa harap ng Diyos, wala po tayong may pagmamalaki. Ang lahat ay biyaya, ang lahat ay regalo. Kaya nga kung ating titingnan sa perspektibo ng may debosyon ng kay Saint Francis at kay Saint Clare, napakaganda ng ibanghelyong ito. Di po ba si Saint Francis ay ipinanganak na mayaman, ngunit pinili ang maging dukha. Bakit? Sapagkat natuklasan niya na ang tunay na kayamanan ay hindi na sa pag-aari, kundi na sa pagtitiwala sa Diyos. Ganon din ang ipinakita ni Saint Clare. Iniwan niya ang maranyang buhay upang yakapin ang isang simpleng pamumuhay. Hindi dahil wala siyang kakayahan, kundi dahil alam niya ang Diyos lamang ay sapat na. Ito din ang ipinakita ng babaeng Cananea. Wala siyang maipagmamalaki, wala siyang kapangyarihan, ngunit meron siyang isang bagay na napakahalaga. Isang pusong lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya ano ang hamon sa bawat isa sa atin? Sa mga magulang, huwag ninyong tigilan ang pagdarasal para sa inyong mga anak. Baka matagal na silang malayo sa simbahan. Baka matagal nang may alitan sa pamilya. Baka tila wala ng pag-asa. Alalahanin natin si Santa Monica. Halos 17 taon niyang ipinanalangin ang pagbabalik ng kanyang anak na si Agustin. Maraming taon na siya ay umiyak. Maraming taon na siya ay naghintay. Ngunit hindi sumuko si Santa Monica. At ano ang bunga? Hindi lamang nagbabalik loob si San Agustin. Naging San Agustin na pinakadakilang santo at guro ng simbahan. Kaya walang panalangin may pagmamahal ang nawawala sa Diyos. Sa wakas, anong sabi ni Jesus? Babae, dakila ang iyong pananampalataya. Mangyari ang iyong hinihiling. Mga kapatid, kung ating titingnan, mapakaganda ang pagtatagpong ito sapagkat makikita po natin na tunay na dinidinig ng Diyos kapag tayo'y nagdadasal na nakaangkla at nananatili sa Kanya. Maging mapagkumbaba sa mga bagay na kapag tayo ay humihingi, alam po natin na ang Diyos lamang ay naghihintay sa ating mga dasal. Kaya nga ilang sandali na kung saan tayo nawa ay maging mapagkumbaba at higit sa lahat, laging umaasa na ang ating mga panalangin ay papapakinggan ng ating Panginoong Diyos. Kaya magtiwala sa Kanyang awa. Kaya sa Jubileo ng Pag-asa, ito ang paanyaya ng ating Panginoon. Huwag mawala ng pag-asa kapag tila tahimik ang Diyos. Ang Kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng pagmamahal. Habang tayo ay naghihintay, siya ay kumikilos. Habang tayo ay umiiyak, siya ay humahawak sa atin. At sa tamang panahon, maririnig din natin ang kanyang tinig. Dakila ang iyong pananampalataya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, hari nawa na patuloy tayong manatili sa Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nagkukulang ng awa sa mga taong matyagang naghihintay at nananalig. Naway marinig din natin balang araw ang pinakamagandang salita na mula sa Diyos. Dakila ang ating pananampalataya.
Binuwag ni Hesu Kristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at mga Hentil. Bilang isang bayan ng bago at walang hanggang tipan, manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang simbahan sa lahat ng dako, naway maging daan ng habag, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naway huwag tayong paghiwa-hiwalayin ng mga walang halagang hadlang na galit at alitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga ina na naliligalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kalinga at pag-alalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Sa mga taong nagdurusa, naway lagi nating maipadama ang kalinga anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway magbunyi magpakailanman sa makalangit na tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, maawa ka sa amin. Makapangyarihang Ama, aming tanggulan at lakas, ninanais mong mabuo kaming lahat bilang iyong bayan. Maging bukas nawa lagi ang aming kalooban sa pangangailangan ng aming kapwa at huwag nawa kaming ihiwalay ang sinuman sa aming pagsasamahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot. Sa pagkabuhay niyang sa amin ay kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Puso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa mong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa,
at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria ni Nanang Diyos, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, Sambarina, ngalan mo, mapasak namin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa. Manalang sa langit, binigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa at patawarin mo ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga iniiyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay sa kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.